Buong bansa manatili ang kalmado at fair weather pero mga ilang pag-ulan dulot pa rin ng easterlies. Iiral pa rin sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Sa nalalabi ng bansa sa kanluran, manatiling maalinsangan at magiging fair weather ang ating maghapon pero patuloy ang northeasterlies na bahagyang nabawasan. Drought index sa northwestern part ng Luzon at yung kabahagi ng Mimaropa mas lalong tumaas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Biyernes ngayong taon, December 29, 2023. Ang oras sa ating voice may mga ay alas 10:14 na ng umaga. Wala tayong masyadong ganap na weather systems pero manatiling stationary na magiging kalmado ang halos buong bansa at mga ilang pag-ulan pa rin sa silangang bahagi ng bansa. Epekto pa rin ng patuloy na easterlies na sumasalubong pa rin sa ilang lalo na sa may bahagi ng northeastern Luzon na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dulot pa rin ng salubungan ng malamig at init dulot ng northeast monsoon at ng ating easterlies. Bagamat bahagya itong numipis ngayong araw, kaya yung mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang northeastern Luzon medyo diminish at halos magiging mas maulap lamang ang medyo mas dadalas. Pero typical na ang silangan ng bansa natin, ang asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na drizzle at some light rain showers at mga ilang moderate rain showers, lalo na sa bahagi silangang parte ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao area. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, klaro at mostly cloudy ang umiiral pero nakakasingit pa rin ang tinding sikat ng araw dito sa amin sa Caloocan. Makikita sa ating live CCTV snapshots. Despite na may mga mostly cloudy ay medyo may pagsikat pa rin ng araw gaya ng mga nakaraang araw pa rin na typical kapag kaganitong mga araw. Sa ating lowest na temperature na itala, naki-weather station kaninang 6:17 AM, nakapagtala na kami ng lowest of temperature na 25.7 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng katamtamang mainit o maalinsangang panahon pa rin despite na ay malamig pa rin ang simoy ng hangin na nasa 32.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 3:12 PM. So medyo pa rin mainit, bahagyang mainit ang naging temperatura namin kahapon. Ibig sabihin lamang bahagya lang ding tumaas ang aming heat index na nasa 42.9 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang kung i-dedicate sa mga weather stations sa Pag-asa, ay may mas nanguna pa rin na may pinakamataas na heat index. Tatlo sila. Diyan sa may Masbate, Catarman, Northern Samar at Davao City sa may Davao del Sur area. So mas maalinsangan, puro katimugan ang bahagi ng mga mas mainit ngayon at dahil sa medyo numipis din kasi ang ating northeast monsoon. So medyo bahagi maging ng Southern Luzon, bahagyang tumaas din ang heat index at temperatura. Samantala sa ating PH extremes in past 24 hours, dyan pa rin sa may Mindoro sa San Jose, na may mas lalo pang mas maalinsangan na temperatura na naitala sa kanila na nasa 36.6 degrees Celsius na sobrang init naman. Halos nahigitan ang Zamboanga Peninsula ng mga pinaka-highest of 36.7 degrees Celsius. Ito, nasa 36.6 degrees Celsius ang dyan sa may bandang San Jose sa may Mindoro. So expected ang tuloy-tuloy na pagtaas ng dry spell. Sa lowest temperature naman sa may Baguio City, nakapagtala ng lowest of 15.6 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. Pero pagdating naman sa inulan naman ay nanatiling dyan sa may Alabat. Ang inulan sila ng at least mga heavy rain, moderate to heavy rain showers na total of 54 mm. Kahapon nakapagtala kami ng drizzle rains pa rin na nasa 0.3 mm lamang na ambon. So baliwala po yan mga folks. Sa ating outside humidity naman ay natiling katamtaman na nasa 70% po na medyo katamtamang dryer at katamtamang humidity din ang aming lugar dito sa Caloocan City. Bumababa ito ng 4% since last hour. Bahagya rin na although mataas pa rin ito yung ating atmospheric pressure na sa 1,014 hectopascals na medyo drier pa rin.
ay nanatili itong steady since last hour. Medyo nabawasan ito, hindi gaya ng mga nakarang araw na nasa 1,017 hectopascals na lumakas ang bugso ng northeast monsoon o ng amihan. Ngayong araw, medyo nabawasan tayo, medyo numipis po ang ating amihan ngayong araw. Sa high tide and low tide status, manatiling mababa ang ating water level dyan sa Mampang na Manila Bay. So alam na po natin, medyo layo-layo muna tayo sa may West Philippine Sea muna. Dahil medyo mas mababaw dyan sa may bahagi ng Manila Bay area. Mga 12 hours and 45 minutes pa po to maximum high tide. So gabi na po yun. So malabo maghapon na ito ay tumaas. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:20 AM at tinasan lulubog ito mamayang 5:35 PM. At ang ating warning gibbous na liwanag ng buwan na 96% na lamang na illuminated ay sisikat naman mamayang gabi 7:33 PM at kinabukasan naman na ng umaga ito lulubog at 8:03 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend hanggang bukas na yan ng Sabado, huling Sabado na yan ng 2023, ay inaasa magiging maliwalas at klaro daw ang himpapawid natin o maghapon, especially sa hapon po. At sa kinabukasan naman ng Sabado ay magkakaroon ng mga partly cloudy ang maghapon na mababa naman daw ang tsansa ng pag-ulan at 7 to 10% ang tsansa ng uulanin. In 2-day weather forecast o 2 days highest temperature expected in 2 days maglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected na sa 25 degrees Celsius. Dako agad tayo sa ating satellite imagery para sa lagay ng panahon ngayong araw. Halos stationary lamang gaya kahapon na magiging maaliwala sa katamtaman pa rin na may mas maalinsangan at dry air ang magiging ganap sa halos buong bansa. Typically sa halos buong kanluran ng bansa magiging maaliwalas at dry air at maalinsangan lalo na sa katimugang bahagi ng Southern Luzon, dyan sa may Mimaropa, ng bahagi ng west portions ng Visayas at west portions ng Mindanao. Expected po na tataas ang ating temperatura pa rin dyan na maglalaro sa 35 o mahigit pa o 36 degrees Celsius ang expected na temperatura lalo na sa katimugang parte ng bansa. Sa kanluran dyan sa may bandang west portions ng Visayas at Mindanao, lalo na ng mga taga Zamboanga Peninsula. Sa bahagi na nga ng Mimaropa, dyan sa may Mindoro, mataas din ang temperatura na dyan na nakapagtalangan ng mahigit 36 degrees Celsius ang temperatura sa may San Jose. So maasahan hanggang sa may northwestern part ng Luzon magiging dry po ang ating himpapawid at makikita sa satellite imagery lalo na ng mga taga Ilocos Norte na kung saan mas mataas ngayon ang dry spell at tagtuyot o drought index dyan na halos mahigit 700 na po yung indexes niya at makikitaan dito ay patuloy pa rin ang tagtuyot sa area na ito ng northwestern Luzon area. Maging na Ilocos Norte, La Union, kabilang na ang Central Luzon at west portions ng Zambales. Makikitang halos tuyong-tuyo po ang paligid na yan. Kung titingnan natin sa real image form, makikita po na mas tuyo po ang bahagi na yan ng kanlurang hilaga ng Luzon. Halos walang kaulapan, no? Tuyong-tuyo po. Halos sa mag-iisang buwan na po na parating tuyot po ang area na yan ng northwestern Luzon. Kaya pag-aralan na po ng mas maaga ito mga folks, lalo na sa ating mga local government units. At kung titingnan nyo sa color reproduction, nyo sa pinaka-real time o pinaka-real colors ng satellite imagery, halos sa buong kanluran ng bansa ay halos tuyot na tuyot. Ayan o, hanggang dyan sa may bandang west portion sa Mindanao, kung mapapansin ninyo, mas tuyo po ang parte na yan. Hindi gaya ng mga taga-silangang bahagi ng bansa ay mas wetter po o mas saturated po ang kanilang himpapawid at mga mas madalas na inuulan. Kitang-kita naman po ng maliwanag sa ating satellite imagery. Yung mga portions na yan, lalo na sa susunod na taon, mas magiging effective yung magiging dryness ng area na yan dahil sa ating tagtuyot pa rin mga folks. At ini-expected dyan na mas tataas yan this next year. At alam kong yung ating mga local weather, local agencies natin ay mukhang nasusubaybayan ng ating mga report. At nakikitaan na ang ating report ay klarong-klaro na sa kanila na mukhang mas paghahandaan nila ito ng mas maaga. Dahil talagang hindi nagbibiro na magkakaroon tayo ng krisis sa pagkain at tagtuyot sa unang 3 buwan ng susunod na taon. Hindi po yan biro dahil tuloy-tuloy na po yan.
at makikitaan po ang ating mga mas maulap sa may silangang bahagi ng bansa ay mas typical na uulanin ang bahagi na yan ng Bicol Region at Eastern part ng Visayas. So ingat po, may mga potential po na may heavy rain showers po dyan. Kung titingnan natin ng mas malapitan, ay ang bahagi ng Iriga hanggang Legazpi at Sorsogon na nakakaranas sila ngayon ng moderate and some heavy rain showers ngayon dyan. Buong area na yan ng Bakakay, Rapurapo Island, Sorsogon City, Kasiguran, Bulusan, hanggang dyan sa may Matnog na ay hanggang sa pagtawid nga nito ng Allen sa may Northern Samar ay nakataas po na mga moderate and some heavy rain showers. Although clusterized naman ang mga pagbuhos ng malalakas na ulan, pero ingat na lamang po sa bugsuan ng pagbuhos ng ulan nito ngayong araw. At asahan ang halos parte ng Bicol region nito, kabilang na ang Catanduanes at areas ng Camarines Sur ay magiging mas maulap at mas maulan ang ating maghapon. Magdala po ng pananggalang sa ulan, bukod sa magiging tinding sikat ng araw kapag tumila ang pag-ulan. At the rest ng bahagi ng Visayas nga po ay magiging fair weather po. Lang partly cloudy at mas maaraw po ang iiral. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa may eastern portions ng Samar region, typically mga light to moderate showers ang inaasahan natin dyan at expected hanggang sa mga susunod araw ay patuloy yan dahil sa patuloy pa rin na daloy ng easterlies na makikita natin sa satellite imagery. Ang klaro ng daloy ng mainit na himpapawid na yan, yung hangin na yan na mainit galing sa dagat Pasipiko ay patuloy na magkakaroon ng mga accumulated clouds o cluster clouds na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong eastern part ng ating bansa. Kasama na yan ang Eastern Mindanao area, lalo na matagas na Surigao del Norte, Agusan del Norte at Agusan del Sur, matatamay po ng mga ilang kalat-kalat o pulo-pulutong na pag-ulan. Di gaya ng buong kanluran na nabanggit ko na nga po kanina ay mas drier po at mas maalinsangan ang mas mararamdaman. So kasama na ang bahagi ng Northern Mindanao, pero buong kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Sorsogon at BERMM ay mas magiging maalinsangan po ang lagay ng ating panahon. Di gaya ng sa silangang bahagi ng Mindanao mula dyan sa may bandang Butuan, pababa nga po ng buong bahagi ng Caraga at ilang bahagi ng Compostela Valley. So expected na po na mas saturated ang silangang bahagi ng Mindanao, di gaya ng mas drier ang area ng west portions ng Mindanao. So asahan ng mga isolated rain showers sa halos buong silangan ng bansa. Hindi lang masyado sa bahagi ng northeastern Luzon dahil medyo numipis po ang ating northeast monsoon o yung amihan, medyo nabawasan ng bahagya. So yung saturation ng water vapor sa may bandang Cagayan Valley hanggang dyan sa may bahagi ng Quezon Province, sa may Kasiguran, Aurora at Baler, medyo bawas po ngayong araw. Pero hindi natin may alis sa mga ilang kalat-kalat pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi mga folks. Well, yung binabantayan natin na potentially na invest o low pressure area na natiling napakababa at mukhang inaasahan na nga natin na madidissolve agad yan ngayong araw. So sa loob ng 24 oras, maaaring madissolve din agad o hindi magkaroon ng succession ng pamumuo. Bagamat may mga ilang partially circulation ng wind speed dito dahil patuloy pa rin ang epekto ng Coriolis effect at medyo may low level convection pa rin. Kung sisilipin natin ang wind shear so far, kung mayroon na favorable, na natiling may favorable pa rin ang bahagi nito ng Marshall Islands. Ayun, no? Naglalaro sa at least 18 to 22 kilometers pero very shallow po ito despite na very favorable yung areas na yan. So, depende na lamang sa patuloy na balanse ng init sa karagatan na magkakaroon ng patuloy na water vapor at magkakaroon ng organized development o magkakaroon ng upward convection. So, kung titingnan natin yung convection by convergence, ay kung makikita natin na natiling nasa 22 o around 22 kilometers per hour yung ina-expect na mabagal na sirkulasyon na ito sa may bandang Marshall Islands. Although napakababa o napakaliit pa ang chance nito na maging isang active low pressure area, manatili pa rin natin itong babantayan. In time naman, sa loob ng 24 oras ay madidisolve lang din kaagad dyan bago lumapit sa may bandang Guam area. Kung hindi man ito mabuo, maaaring magiging surface trough lamang ito na magpapaulan silang bahagi ng Guam area. At sa ngayon ay wala tayong nakikitaan na ito ay lumakas o maging isang active low pressure area.
Binabantay lang natin ito dahil nanatiling aktibo yung kanyang convergence and divergence circulation. So, yung kanyang vorticity, kung titingnan natin, nanatiling nasa moderate pa rin ito. So, medyo, kung papansin ninyo, medyo meron pa rin siyang mabagal na sirkulasyon sa gitna na may dahan-dahan pa rin nagkakaroon ng upward low convection despite na very manipis o napakahilaw pa na maging isang low o active low pressure area ito. So tingnan na lamang natin, despite na within 24 hours, posible pa rin itong mag-dissolve at wala naman tayong nakikitaan sa mga computer models despite na lamang na may pinapakita si GFS na medyo shallow circulation. Pero sa ating global spectrum model, halos wala pa rin tayong nakikitaan, negative pa rin. Pero sa mga computer models gaya ni GFS, medyo may shallow circulation pa rin siyang nakikitaan na lalapit nga din sa may silangan bahagi ng Visayas. Pero effectively na ito ay sa unang linggo na po ng susunod na taon. Gaya ng aking analysis kahapon, expected na natin malalaman ang confirmation ng possible development nito next year na po talaga, sa unang linggo na talaga ng January 2024 na natin makukompare. Pero expected, wala tayong inasa na mabubuong bagyo hanggang sa matapos na po ang bagong taon nitong 2023. Wala na tayong expected na may mabubuo pa yan at makakalapit ng bansa. At pagbabase na lalaman natin sa unang linggo ng susunod na taon kung magtutuloy-tuloy yung pinapakita ng mga forecast ng mga computer models nito. Dahil kay SMWF, very insignificant pa naman ang nakikitaan. Puro trough lamang. Sa iba, the rest ng mga agencies, halos very insignificant na rin ang ipinapakita sa ngayon nito. So, bukod tanging si GFS lamang ang medyo agresibo sa kanilang extended forecast na mayroong mabubuo na kahit shallow, low pressure area. Pero malayo naman sa pinapakita ng GMA na sa ating spectral model na ginagamit na very negative po na may mabubuo kahit sa unang linggo ng susunod na taon. So, titingnan natin mga folks, dahil sa ating real time, may nakikitaan pa rin o may nasisilip pa rin kasi sa ating real time na convergence development nitong ating binabantayan sa may bandang Marshall Islands. Bahagya pa rin itong kumikilos bahagyang pakanluran. Papalapit nga din sa may bandang Guam. So, tingnan natin. Malalaman na lang natin kung magkakaroon ng significant itong suspect na natin na posibleng maging isang active low pressure o maaaring ma-dissolve din kagad. Gaya nga aking sinabi kahapon, within 24 to 48 hours ito na posible pa rin itong ma-dissolve at manatili na lamang siyang isang trough na magpapaulan sa bandang Guam at hindi na ito tuloy ang magiging active low pressure system. So wala tayong inaasahan pa hanggang matapos ang bagong taon. Kamustahin naman natin yung near real-time daily vegetation and drought sa bansa at makikita natin mas lalo pang tumindi ang pagtaas since nung December 27, 2023 mas lalo pang tumaas ang drought index classification ng buong Ilocos Norte. Ayan, buong Ilocos Norte at buong Ilocos Sur na po, mataas na po yan sa 600 o halos magsi-700 na. Kabilang na ang bahagi ng La Union at buong area ng Pangasinan. Apektado na po ang halos buong Pangasinan at halos kasama na rin ang Central Luzon at ilang bahagi ng Zambales area. So halos tuyot na po ang area na to. Take note yan sa ating mga local government units. Tuloy-tuloy na po yan at ang buong bahagi ng Mimaropa, dyan sa may bandang Mindoro at ilang parte ng Puyo at ilang bahagi dyan sa Palawan ay unti-unti na rin tumataas ang drought index classification. Take note yan mga folks ha. At sa ilang bahagi ng west portions ng Visayas, although bahagyang mababa pa lamang ito, around 200 to 300, pero wag nating ipasawalang bahala ito. Kabilang na ang bahagi ng west portions ng Mindanao, kabilang na ang Zamboanga at ilang bahagi sa may Sorsogon area. Kung titignan pa rin natin, mapapansin ninyo, puro kanluran ang mas apektado. Hindi kagaya ng sa silangang bahagi ng bansa na may mas mataas ang drought index classification. I hope na papaghandaan na yan ng ating local government agencies dahil sa mga nire-report natin ng mas maaga since nung November pa na ine-expect natin na mas lalala o mas magiging apektado ng drought ang kanlurang bahagi ng ating bansa. So yan ang unang maapektuhan. So, kung maaari yung mga nagtatanim sa silangang bahagi ng bansa, hopefully makapag-supply kayo ng mas maraming volume
para bilang backup na rin sa magiging epekto ng tagtuyot sa kanlurang bahagi ng bansa, especially sa northwestern Luzon. So sa bahagi ng Caraga, sana makapag-prepare tayo ng mas maraming supply ng pagkain dahil in-expect ang kanlurang portion ng Luzon medyo maapektuhan ang kanilang mga pananim. Hindi na po yan talaga makokontrol, epekto na rin ng El Nino phenomenon. At sa loob nga ng expected sa loob ng unang 3 buwan next year, talagang maapektuhan ang area na yan ng tagtuyot at dry spell sa susunod na 3 buwan. So, paghandaan yan mga folks ha. At narito naman ating 3-day to 8 weather forecast para sa huling araw ng Biyernes ng taong 2023, December 29, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling Biyernes ng taong 2023, December 29, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga at sa mga data feeds mula sa aking weather station at sa may mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.